Masayang araw, mga ka-PL. Meron pong naging post itong batikang journalist na si Tito Jason sa mga kababayan sa kanyang social media account na maaaring magkatotoo. Pero syempre mga kababayan, ipanalangin po natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na wag naman sana para makasama pa po natin ng matagal na panahon po ang ating Tatay Digong. Ito'y kanyang pahayag lang naman mga kababayan na maaaring magkatotoo pero maaaring hindi rin po. O eto, basahin ko po mga kababayan. Pagkatapos po nito, tsaka ho tayo magbibigay ng reaction tungkol ho dito sa kanyang naging post. O eto, simulan ko na. Ang sabi ho dito, bagamat may balitang nagsampa ang mga abogado ni former President Rodrigo Duterte ng interim release sa International Criminal Court. Nariyan din ang ulat ng kanyang panganay na anak na malaki ang inihulog ng katawan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. No? Alam na ho natin yung tungkol po dyan sa isinampaho ng mga abogado ng dating Pangulong Duterte itong interim release at aasahan po natin mga kababayan, malayin natin baka sa mga susunod na buwan makakamit na po ito ng ating dating Pangulong Duterte at doon siya mamamalagi o kukupin siya nitong isang bansa na hindi ho pinangalanan. No? Pero ang pinakapunto ho dito sa naging post ni Tito Jason sa mga kababayan, itong sinabi nga ni Congressman Pulong Duterte, hindi lang si Pulong, maging si BP Inday, si Mayor Baste, sinabi rin po nila ito mga kababayan na bumagsak nga ang katawan ng ating dating Pangulong Duterte dahil na rin po siguro sa kanyang katandaan. Hindi niya gusto yung mga pagkain doon sa dahig. Siyempre, sanay ang ating Tatay Digong sa mga lutong Pinoy talaga. Lalo na, paborito nito, itong inununan sa Bisaya, kung sa Tagalog, paksiw, bulad sa Bisaya, o tuyo naman sa Tagalog. O ito, tuloy ko. Kaya, bumagsak yung kanyang katawan, hindi niya siguro gusto yung mga pagkain. Ito, datapwat, kung payagan mang makalabas ng kulungan si Mayor Digong, hindi ito nangangahulugang makakauwi ito sa kanyang sariling tahanan. Mananatili ito sa isang bansang banyaga na kukup-kup pansamantala sa kanya. Hindi ho pinangalanan itong bansang ito, mga kababayan. Pero maaaring naroon lamang po mga kababayan dito sa tinatawag na state party nitong ICC. Marami ho yan, 100 mahigit. Kaya sa ngayon, mahirap po nating hulaan. Kaya mag-aantabay na lang po tayo sa mga susunod po na balita tungkol po dito sa kanyang interim release. Yun nga, hindi siya makakauwi sa ating bansa. Tsaka na lamang siya makakauwi sa ating bansa kapag natapos na po ang mga paglilitis, pagdinig dito sa kanyang mga aligasyon. Yun po ang hihintay natin at yun po ang ikakatuwa ng nating lahat na taga-suporta po ng ating dating Pangulong Duterte. Ito, malaki ang posibilidad na maaaring hindi na makabalik ng buhay si Mayor-elect Duterte sa Davao City. Huwag ho kayong malulungkot dyan, mga kababayan. Relax lang po, okay? Bagamat nasabi ho dito sa post ni Tito Jason na maaari lang naman. Maaaring hindi, maaaring totoo. Ano, di ba? Na hindi na di umano makabalik ng buhay. Si Tatay Digong sa ating bansa o sa Davao City. Una, siya ay 80 anyos na at nasa takip silim na ng buhay. Alam na ho natin yan. May edad na po ang ating Tatay Digong. Pangalawa, bago pa man siya dinala sa the Netherlands, marami ng
iniindang sakit ang dating presidente. Mantakin ho ninyo, doon sa narinig kong sinabi po ni Madam Hanilet, mga kababayan, nasa excuse me, nasa 27 di umanong mga gamot ang iniinom nito. Ganyan po karami. Dahil nga marami nang iniinda sa katawan. Katunayan, hirap na rin siya sa kanyang sa kanyang panimbang at kailangan na niya ng alalay. Nasaksihan po nating lahat yan, mga kababayan, sa mga rally na dinaluhan po nating lahat o baka napanood po ninyo sa mga social media na hirap na pong maglakad ang ating Tatay Digong at parang tipong matutumba na ho. Yung kanyang panimbang, hindi niya na ho masyadong kontrolado. Kaya nga, pansin ho ninyo, inaalalay na lang siya sa likod, sa kamay para hindi matumba. Kaya, kailangang ngayon pa lamang ay tanggapin ng kanyang pamilya at mga nagmamahal sa kanya ang katotohanang maaaring maganap ito sa malapit na hinaharap. Sa malapit na hinaharap, mga kababayan. Bagamat lahat ho tayo nangangarap na makabalik ang ating Tatay Digong sa ating bansa na malakas pa ang kanyang pangangatawan. Kahit yung katulad na lang yung dati bago siya dinala ng the Netherlands, no? Mga kababayan, sa edad niya nga ho, na 80 anyos, kaya naisulat po dito ni Tito J. Sonsa ang katotohanang maaaring malapit ng maganap. Pero wag naman sana. Kaya nga, manalangin po tayo at wala pong imposible sa panalangin, mga kababayan. Diringgin ho tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Oras na mangyari ito, mauukit sa kasaysayan ng bansa na sila o na siya ang kauna-unahang presidente ng Pilipinas na ipinagkanulo ng sariling gobyerno. Visit na bangag talaga ito, mga kababayan. Kapag nangyari ito sa dating Pangulong Duterte, mahirap pong hulaan kung ano po ang magagawa ng mga supporter ng ating Tatay Digong dito sa kasalukuyang administrasyon. Siguradong magngingit-ngit sa galit po itong ating mga kababayan. Ito pa, ang pagpapatapon kay Ginoong Duterte sa labas ng bansa ay isang bangungot sa lahing kayumanggi. Mga kababayan, ganyan lang po kadali nilang dinukot ang ating dating Pangulong Duterte. Naglingkod sa bayan, inayos ang Pilipinas, minahal tayong lahat, hindi tayo pinabayaan, lalong-lalo na po, mga kababayan, noong kasagsagan po ng pandemya, naramdaman po natin ang serbisyo ng kanyang gobyerno. Pero ngayon, walang pandemya, pero wala tayong nararamdaman na nagsiservisyo ng totoo itong presidenteng bangag na nakaupo ngayon sa palasyo. Totoo hindi? Paki-comment po, mga kababayan. Tanging alaala ang maiiwan ni Mayor Digong bilang isang leader na sinikap na linisin ang lipunan mula sa salot na dulot ng bawal na gamot at mga rebeldeng terorista na nais ang gawin ang gobyerno na salig sa sa malayang lipunan at demokrasya. Iiwanan niya ang isang legasiya ng pagsisikap ng magkaroon o na magkaroon ng isang makatotohanan at makabuluhang pamahalaan. Totoo yan, mga kababayan. Hanggang sa ngayon, mga kababayan, hindi po kayang pantayan ni Bongbong Marcos ang naging pamumuno ng dating Pangulong Duterte sa ating bansa. Kaya hindi nakakapagtaka, mga kababayan,
hanggang sa ngayon, Duterte leadership pa rin ang hinahanap ng karamihan. Kasi na-hit po ng dating Pangulong Duterte. Nakuha niya po yung pinakamataas na antas na pamumuno bilang isang Pangulo sa ating bansa na hindi po kayang pantayan nitong kasalukuyang administrasyon. Ewan ko lang sa susunod kapag si Inday Sara na ang magiging presidente nating lahat, baka gagayahin niya ang naging pamumuno ng kanyang ama. Kaya ganyan po kalaki ang inggit nila, mga kababayan, ito mga bangag sa dating Pangulong Duterte, kasi wala ho silang maipagmalaki. Hindi po nila napantayan man lamang, kahit pantay man lang sana. Hindi po nagawa ni Marcos. Higitan pa kaya? Pero napansin ho ba ninyo, mga kababayan, etong kalahati ng kanyang termino. Ngayon, marami na tayong nakikita. Hindi natin alam, baka drama-drama na lang ito. Yung nagkumpuni siya doon sa isang eskwelahan. Meron pa akong nabasang balita kanina na ang sabi, i-deliver niya daw sa mga kababayan natin o sa ating lahat ang magandang kuryente, lalong-lalo na sa mga lugar na merong madalas na brand out. Ewan ko lang kung gaano katotoo ito, mga kababayan. At kung ano-ano pang mga sinasabi nitong kanyang mga tuta, nitong kanyang mga aso na pagpapapogi lang, na puro lang naman sat-sat, mga kababayan. Kuno ganito, ganyan, magmumura ang bigas. Kuno magiging pinakaligtas na bansa ang Pilipinas. Sinabi po yan ni Junbic, gagawin daw po nilang pinakaligtas ang bansang Pilipinas. Paano nyo gagawin? Laganap ang droga. Unahin nyong tapusin ang droga. Unahin nyong ibaon sa lupa ang insurhensiya na nare-recruit ang mga kabataan nitong mga kumakalaban mismo sa inyong gobyerno. Tapos sasabihin nyo na magiging pinakaligtas ang buong Pilipinas sa maraming bansa. Kayabangan na naman yan. Magtrabaho muna kayo bago kayo magsalita. Puro kayo yabang. Magtrabaho muna kayo. Gawin nyo muna, iparamdam nyo muna sa tao. Yung bang masasabi na, uy, nahigitan pa ng administrasyong Marcos ang administrasyong Duterte. Pagdating sa peace and order, putaragis, hindi pa nga nagaganap. Ang yayabang nyo ng mga animal kayo Di ba, mga kababayan? Puro yabang, wala namang tayo nakikita. Sa mga nagtatanong kung bakit, kung makakauwi ba si Digong ng buhay sa kanyang tahanan sa Davao City sa malapit na hinaharap o sa malapit na hinaharap, ang tapat na kasagutan ng inyong lingkod ay malamang at sa hindi ay malabo na, maliban na nga lamang kung may kakaibang pangyayari na magiging susi o daan sa pagpapabalik sa kanya ng buhay sa Pilipinas. Kung mayroong kakaibang pangyayari, kumbaga himala, mga kababayan, maaaring makabalik po ang ating Tatay Digong ng buhay dito sa ating bansa. Pero kung wala pong kakaibang pangyayari, halimbawa, yung kakaibang pangyayari sabihin nitong si Marcos, maawa siya sa dating Pangulong Duterte na naglingkod naman ng tapat sa bansa. Makiusap siya sa ICC, sabihin niya na pauwiin na lamang ang dating Pangulong Duterte, mangyayari ho yan. Ang tanong, gagawin ba yan nila, mga kababayan? Na sila nga itong nanggigigil,
nagmamadali na dalhin na kaagad ang dating Pangulong Duterte sa ICC sa pamumuno nitong si Torre. O kaya ayan yung Torre, yung pitbull, mga kababayan. PNP chief na. Bilang gantiyan sa kanyang naging trabaho. Ayan. Pagsunod na parang aso sa administrasyong Marcos. Kaya ang pinaka mainam po nating gawin, mga kababayan, bilang mga supporter ng dating Pangulong Duterte, wala man po tayong kapangyarihan, maging ang ating pangalawang Pangulo nga, hindi niya nga ito magawa. Susi ang pagtawag na lamang po sa ating Ama. Baka sakali, hipuin nila, hipuin ng Ama ang puso nito mga bangag, at biglang lumuwag, yung maluwag na tornilyo ba? Umayos, sumikip, bumalik sa dating sikip, at makakapag-isip ng maayos. Pauuwiin na lamang ang ating Tatay Digong. Sana wag niyang itulad sa kanyang ama na pinagtabuyan sa ating bansa dahil sa mga hindi magandang mga nagawa sa kanyang pamumuno at pagiging diktador. Ayon na rin sa ating mga nakakatanda pa sa atin. Okay, panalangin po mga kababayan, panalangin po. Hanggang dito lang, maraming salamat, mag-iingat kayong lagi, at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.